Wala ng mga magulang mo, Rose, sabi ni Gina, ang kanyang tiyahin. Si Gina ay ang kaisa-isang kapatid ng tatay ni Rose. Nabitiwan ni Rose ang kanyang hawak. Napatulala siya at hindi makapaniwala sa sinabi ng tiyahin. Hindi po yan totoo. Hindi pa patay ang mama at papa ko. Ang sabi nila, bibili lang sila ng regalo para sa birthday ko. Hindi pa sila patay. Babalik pa po sila dito. Naluluhang sinabi ni Rose at masama ang tingin sa kanyang tita Gina. Hinawakan nito ang kanyang braso. Patay na sila, sa ayaw at sa gusto mo. Nabangga ng truck ang kotse nila habang pauwi sila dito sa bahay ninyo. Namatay sila dahil sa pagiging spoiled brat mo. Pinipilit mo ang gusto mong regalo. Kung hindi sila umalis, hindi sila maaaksidente. Sigaw ni Gina sa kanya. Mas lalong bumuhos ang mga luha ni Rose. Hindi po yun totoo, tita. Wala po akong kasalanan at hindi pa po sila patay. Kung ayaw mong maniwala, sumama ka sa akin sa morgue. Nandun ang mga bangkay nila. Saad ni Gina at isinama si Rose kung nasaan ang katawan ng mga magulang nito. Napatitig si Rose sa dalawang malamig na bangkay na nakabalot ng puting tela. Itinulak siya ni Gina papalapit sa mga bangkay. Nanginginig pa ang mga kamay ni Rose habang inaalis ang puting tela. Napaatras siya nang makita ang namumutlang mukha ng kanyang papa. Tiningnan niya rin ang isa pang bangkay at nakita niya ang kanyang mama. Sunod-sunod na napailing si Rose. Hindi pa rin nagsisink in sa kanya na wala na ang mga magulang niya. Parang kahapon lang ay kabiruan niya pa ang mga ito. Sa edad na 15 anyos ay tuluyan ang naulila si Rose sa mga magulang. Niyakap niya ang katawan ng kanyang ina. Malakas siyang humagulgol. Bago nawala ang papa mo, sinabi niya sa akin, ako nang bahala sa'yo. Nakukupkupin kita. Magmula ngayon, ako nang mag-aalaga sa'yo, Rose. Titira ka sa bahay ko, total, mag-isa lang din naman ako doon. Puro maid lang naman ang kasama ko. Sabi ni Gina, wala itong asawa at anak. Buhayin niyo po si mama at papa. Humihikbing sabi ni Rose. Hindi na pwede, iha. Patay na sila at ang patay. Hindi na kailanman mabubuhay pang muli. Pwera na lang kung magiging zombie sila. Sabi pa ng kanyang tiyahin. Ayaw pa rin tumigil ni Rose sa pag-iyak, kaya kanina pa siya sinisita ni Gina. Naririndi na ito sa kanyang pag-iyak. Kinabukasan, sinundo na nga siya ni Gina at isinama sa bahay nito. Tahimik lang si Rose sa loob ng kotse. Medyo malayo ang bahay ng kanyang tiyahin, kaya matagal din ang naging biyahe nila. Papaalala ko lang sa'yo, ayoko ng batang sutil, Rose. Ayoko sa mga batang matitigas ang ulo at sa mga batang hindi sumusunod sa mga gusto at utos ko. Mariing sabi ni Gina. Napalunok si Rose at wala sa sariling tumango. Nakatingin lang siya sa labas ng bintana. Hindi pa rin mawala sa isip niya ang bangkay ng kanyang mga magulang. Huwag kayong mag-alala, mama at papa. Mag-iingat po ako at magiging matatag po ako. Mahinang bulong ni Rose sa kawalan. Anong ibinubulong-bulong mo dyan, Rose? Tanong sa kanya ni Gina. Umiling siya at humigpit ang pagkahawak sa strap ng kanyang bag. Mayaman si Gina dahil marami itong negosyo kaya kampante si Rose na magiging maganda ang buhay niya sa puder ng tiyahin. Namangha si Rose sa maganda at malaking bahay ni Gina. Matagal na noong huli siyang nakapunta dito at marami na rin ang nagbago. Nag-iba na ang disenyo ng bahay at mas lalo pang gumanda. Saan po ang magiging kwarto ko? Tanong niya habang nakatingala sa malaking chandelier. Mamaya mo na hanapin ang kwarto mo dahil may ipapagawa ako sa'yo. Napakurap si Rose. Napagod po kasi ako sa biyahe, tita. Medyo masakit po ang ulo ko. Baka pwede po akong magpahinga muna. Mamaya ko na lang po gagawin ang utos mo. Nahihiyang sabi ni Rose. At sinong nagsabi sa'yo na may karapatan kang tanggihan ng utos ko? Nasa pamamahay kita, kaya ako ang masusunod. At alam mo naman ang ayoko. Ayoko nang matigas ang ulo, di ba? Napalunok si Rose at hindi na kinontra pa ang sinabi ni Gina. Natatakot din kasi siyang mapagalitan nito. Para kasing tigre ang tiyahin niya na handang lapain kung sino man ang hindi susunod sa utos nito. Magdilig ka ng halaman sa labas, utos sa kanya ni Gina. Kumunot ang noo ni Rose at sumilip sa labas ng bintana.
Pero, umuulan po sa labas, tita. Wala akong pakialam, Rose. Kahit bumagyo pa sa labas, gusto ko pa rin na magdilig ka. Inis na sinabi ni Gina na napaira pa. Ako na lang po ang gagawa, ma'am. Sabat ng isang kasambahay. Ikaw ba si Rose? Pambabara ni Gina sa katulong. Umiling ang kasambahay at naitikom ang bibig. Kung ganon, manahimik ka. Si Rose ang inuutusan ko, kaya siya dapat ang kumilos. Okay po, tita. Gagawin ko po. Sabi ni Rose at nagmamadaling lumabas. Malakas ang ulan at kumukulog pa ng malakas. Gustuhin mang tumigil ni Rose, hindi niya magawa dahil pinapanood siya ni Gina mula sa balkonahe ng bahay nito. Diligan mo sa parteng yon! Sigaw ni Gina. Halos madapa si Rose sa pagmamadaling matapos ang ipinapagawa nito. Basang-basa na siya pagkatapos magdilig. Kaagad naman siyang inabutan ng maid ng tuwalya. Ayos ka lang ba? Magpalit ka agad ng damit para hindi ka magkasakit. Sabi ni Edna, ang isa sa mga kasambahay. Salamat po. Huwag mo na lang suwayin ang utos ni Tita Gina mo. Kasi kakaiba talaga yung magalit. Hindi ko alam kung bakit kanya pinagdidilig umuulan naman sa labas. Napapailing na sabi ng kasambahay sa kanya. Ako bang pinagchichismisan ninyong dalawa? Tanong ni Gina na bigla na lang sumulpot. Magkasabay na umiling sina Edna at Rose. Hindi po, tita. Pagtanggi ng dalaga at napayuko. Bumalik ka na sa trabaho mo, Edna. At ikaw naman, Rose. Huwag kang makikinig sa mga sinasabi ni Edna o ng iba pang kasambahay dito. Isa sa batas ng bahay ko. Ayoko nang nagchichismisan. Opo, tita. Sagot ni Rose na medyo kinakabahan. Umakyat ka na sa kwarto mo. Nasa atik ang kwarto mo. Medyo maalikabok doon, kaya kung gusto mong magpahinga, linisan mo muna yon. Walang kama doon pero may lumang banig naman na pwede mong higaan. Wag mong pakikialaman ng mga nakatambak na gamit doon, ha? Litanya ni Gina sa kanya. Sa atik po? Bakit? May problema ka ba? Huwag ka ngang umarte. Pasalamat ka nga dahil kinupkup pa kita. Kasi kung hindi, baka nasa bahay ampunan ka na ngayon. Hindi naman po ako nagrereklamo, tita. Hindi nagrereklamo pero humahaba yung nguso mo. Nasa pamamahay kita, kaya huwag kang mag-inarte. Umakyat ka na sa kwarto mo at gumising ka ng maaga bukas dahil may ipapagawa ako sa'yo. Bilin ni Gina, kaya umakyat na si Rose sa kanyang magiging kwarto. Malalim na napabuntong hininga si Rose nang makita kung gaano kadumi at kakalat ang atik na yon. Marami pang nakasabit na spiderweb sa kisame. Marami rin siyang nakikitang mga ipis. Inilapag ni Rose ang bag niya sa gilid at nanghihinang naupo sa sahig. Tinakpan niya ang bibig niya at tahimik na umiyak. Nakabukas ang bintana sa atik at nakikita ni Rose ang maliwanag na buwan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at ipinagdikit ang dalawa niyang palad. Lord, wag mo po akong pababayaan. Bigyan mo ako ng lakas para kayanin ko ang mga susunod na mangyayari sa buhay ko. At sana, kung nasan man sina Mama at Papa, masaya sana sila ngayon. Sambit ni Rose. Nilinisan muna ni Rose ang atik para makatulog siya ng maayos. Nang malinis niya na ang sahig, inilagay niya ng banig sa kanya hinigaan. Wala siyang unan kaya naman ang bag niyang ginawa niyang unan. Hindi naging madali ang buhay ni Rose sa puder ng kanyang tita Gina. Lahat na lang ng ginagawa niya ay may nasasabi ito. Rose, bakit sa Edna ang naghuhugas ng mga plato? Hindi ba't ikaw ang inutusan ko? Tanong ni Gina sa kanya. Natigilan sa pagbabasa si Rose. Nawala ang focus niya sa paggawa ng kanyang assignment. Kabado siyang napatingin sa tiyahin. Nagboluntaryo po kasi si Manang Edna, tita. At saka marami po kasi akong tinatapos na mga aralin po. Wala akong pakialam, Rose. Ikaw ang maghugas ng pinggan doon. Mamili ka. Susundin mo ang gusto ko o hindi kita pag-aaralin. Mabilis na binitiwan ni Rose ang libro niya at nagmamadaling pinuntahan si Edna sa kusina para palitan ito sa paghuhugas. Ako na po dyan, Manang Edna. Ako na dito. Tapusin mo na lang yung assignments mo. Nagalit po kasi si tita. Saka mamaya ko na lang po tatapusin. Salamat po sa concern. Saad ni Rose at tipid ng nginitian si Edna. Hindi na ipinagpilitan ni Edna ang gusto niya dahil ayaw niyang mapagalitan palalo si Rose. Rose, uuwi ka na ba? May practice pa tayo para sa drama presentation natin para bukas.
Sabi ni Ella, ang kaklase at kaibigan ni Rose. Napakamot siya sa ulo. Hindi ako pwede. Mapapagalitan ako ng tita ko. 4 PM kasi ang curfew ko at kapag lumagpas. Hindi na naituloy ni Rose ang sasabihin niya. Paano yan? Hindi ka sumama ng last practice at kapag hindi ka sumama ngayon, mapipilitan silang tanggalin ka sa group natin. Baka kasi ikaw pang maging dahilan kung bakit bumagsak tayo. Sabi ni Ella sa kanya. Hindi kasi ako nakapagpaalam kay Tita Gina. Problemadong sabi ni Rose. Bakit ba kasi sobrang strict ng tita mo sa'yo? Tita mo lang naman siya at hindi niya hawak ang desisyon mo sa buhay. Sumama ka na sa practice, Rose. Nag-aalala na ako sa grades mo eh. Bilang kaibigan mo, ayokong bumagsak ka. Tsaka gusto ko sabay tayong graduate. Tsaka mo na lang problemahin yung tita mo. Sabi pa ni Ella sa kanya. Sa huli, napagdesisyonan ni Rose na sumama na sa practice nila. Natatakot din kasi siyang bumagsak. 8:00 na nang nakauwi si Rose at galit na si Gina sa kanya. Sa sobrang galit nito, ikinulong niya si Rose sa attic at hindi pinakain ng hapunan. Ginagawa ko to para magtanda ka, Rose. Sinuway mo na naman ang utos ko. Ang tigas-tigas talaga ng ulo mong bata ka. Tita, hindi naman po ako gumala. Nalate lang po ako ng uwi kasi may practice kaming drama para sa school po. Pangangatwiran ni Rose. Wala akong pakialam, Rose. May usapan tayo at hindi ka sumunod. Hindi ka kakain ng hapunan ngayon at ilala ko rin itong attic para hindi ka makalabas. You are grounded hanggang bukas. Hindi ka muna papasok sa school. Nalaglag ang panga ni Rose sa kanyang narinig. Po, di mawawalan lang po ng saysay yung pagsali ko sa practice kanina kasi hindi rin naman po pala ako makakapasok sa school bukas. Bukas na po namin ipepresent yung tita. Hindi po ako pwedeng umabsent. Babagsak po ako. Umiiyak na sabi ni Rose. Nagmamakaawa na siya rito. Iyan ang parusa mo. Irap ni Gina at umalis na. Sinubukan siyang habulin ni Rose pero isinara ni Gina ang pinto. Tita, wag naman pong ganito. Hagulgol ng dalaga. Nakatulugan na ni Rose ang pag-iyak niya at itinulog na lang rin ang gutom na nararamdaman. Habang nagtatagal si Rose sa bahay ni Gina ay mas lalong lumalala ang mga ginagawa nito sa kanya. Kapag may pagkakamali siyang nagawa, sa labas siya ng bahay pinapatulog. Kahit malamok, wala namang magawa si Rose. Rose! Dumadagundong sa paligid ang malakas na sigaw ni Gina isang umaga. Nagmamadaling lumabas ng bahay si Rose at pinuntahan ng tiyahin. Bakit po tita? Tanong ni Rose at kinakabahan na naman. Hindi ba, sinabi ko sa'yo magwalis ka ng bakuran. Pero bakit ang dami parang basura dito? Tita, hindi pa po kasi natatapos ang paglalabas sa damit mo at saka magpaplantsa pa po ako. Isusunod ko naman po kapag natapos ko na yung mga naunang iniutos nyo. Diyos ko naman Rose, wala ka na talagang ginawang tama. Marami po akong ginagawang tama pero puro mali na lang po yung napapansin mo. Sumasagot ka na ngayon. Sinong nagbigay sinang pahintulot na sagot-sagutin ako? Sampid ka lang dito sa pamamahay ko at hanggang nasa puder kita, wala kang karapatang questionin ako. Sigaw ni Gina at itinulak si Rose. Bumagsak si Rose sa lupa. Akmang tutulungan siya ni Edna, pero pinigilan ito ni Gina. Ang tapang mong sagutin ako? Ano ba pinagmamalaki mo? Ulila ka na Rose at kung hindi kita kinupkop, baka sa ampunan ka na pupulutin. Sana nga hindi na lang ako sumama sa'yo, tita. Mas gugustuhin ko pang manatili sa ampunan kaysa ang makasamang taong kagaya mo. Magkadugo naman tayo pero bakit ang sama-sama mo sa akin? Wala akong ibang ginawa kundi sundin ang lahat ng utos mo. Kahit sumusobra ka na pinagtitiisan pa rin kita. Kahit nasasaktan mo na ako, nire-respeto pa rin kita. Pero sa tingin ko hindi mo deserve ang respeto ko. Hindi mo ko tinatratong pamilya. Sa bawat araw na nandito ako sa bahay mo, pakiramdam ko nasa impyerno ako. Kung buhay pa sina mama at papa, hindi sila papayag sa ginagawa mong pagpapahirap sa akin. Umiiyak na sabi ni Rose. Alam mo kung bakit ko ginagawa sa'yo to, Rose? Ginagawa ko to dahil ikaw ang dahilan kung bakit namatay ang kapatid ko. Namatay siya dahil sa pagiging spoiled brat mo. Kung hindi ka nagpabili ng regalo sa kanya, hindi sana siya maaksidente. Singhal ni Gina sa kanya. Bakit mo ba ako sinisisi? Namatay si Papa dahil sa aksidente at wala akong kinalaman doon.
Kaya huwag niyo na akong sisihin. At naniniwala ako na kaya mo ako pinahihirapan, dahil masama lang talaga yung ugali mo. Buong tapang nasabi ni Rose. Akmang sasampalin sana siya ni Gina, pero pinigilan ni Edna ang braso nito. Ma'am, wag mo pong saktan ng bata. Awat ni Edna. Inis na hinawi ni Gina ang kamay nito. Tumatapang ka na talaga at dahil dyan, sa labas ka ulit matutulog. Hindi na po, kasi aalis na ako dito. Anong aalis? Hindi ka aalis. Hahawakan sana ni Gina si Rose, pero humarang si Edna. Umalis ka na, Rose. Ako nang bahala dito. Mag-ingat ka sana. Pinunasan ni Rose ang luha niya at kumaripas ng takbo, malayo sa bahay ng tiyahin niyang napakasama ng ugali. Sa kakatakbo ni Rose ay hindi niya namalayan ang paparating na kotse. Nagising si Rose sa kwartong hindi pamilyar sa kanya. Maganda ang disenyo ng kwartong kinaroroonan niya. Sinubukan niyang bumangon pero biglang sumakit ang kanyang ulo. Ang sabi ng doktor ay huwag ka munang magkikilos, magpahinga ka na muna. Sabi ng isang matandang babae na kapapasok lang sa kwarto. Kunot noong napatingin si Rose sa matandang babae, sa suot pa lang na alahas ng matanda ay sumisigaw na agad ito sa karangyaan. Puti at kulot ang buhok nito, nakasuot rin ito ng mamahalin at kulay pulang dress. Sino po kayo at nasaan ako? Nagtatakang tanong ni Rose. I am Olivia Diogracia. You can call me Lola Olivia. Driver ko yung nakabangga sa'yo and kaagad kitang dinala dito sa bahay ko. Ginamot ka na ng doktor kaya ang kailangan mo na lang gawin ay ang magpahinga para bumalik ng lakas mo. Sabi ni Olivia sa kanya. Bakit? Hindi pa ako natuluyan? Mahinang bulong ni Rose, pero narinig ito ng ginang. Bakit mo naman sinasabi yan? Gusto mo na bang tapusin ang buhay mo? At saka bakit ka ba tumatakbo kanina? May humahabol ba sa'yo? Usisang tanong pa ni Olivia. Napalunok si Rose at napabuntong hininga. Tumakas po ako sa bahay ng tita ko. Ano nga palang pangalan mo? Ako po si Rose. Nasaan ang mga magulang mo? Wala na po sila. Namatay po sila sa isang aksidente. Kinupko po ako ng tita ko at hindi naging magandang buhay ko sa poder niya kaya tumakas po ako. Patay ng mga magulang mo? Kaya ba gusto mo ring mamatay na lang? Seryosong tanong ni Olivia. Nahihiyang napayuko si Rose. Marahang hinawakan ni Olivia ang kanyang kamay. Hindi mo dapat hinihiling na mamatay na lang. Alam mo, maraming tao ang gusto pang mabuhay kaso wala na silang chance. Pero ikaw, mahaba pang buhay mo at marami ka pang pagdadaanan, Rose. Hindi ko alam kung anong paghihirap ang dinanas mo sa poder ng tita mo. Pero dapat mong gawing inspirasyon niyan para mas lumaban ka pa sa buhay at huwag sumuko. Gawin mong motivation ang paghihirap na yan. Payo sa kanya ni Olivia. Wala rin naman pong saysay ang buhay ko. Mag-isa na lang ako. Humihikbing sabi ni Rose. Hindi ka mag-isa, Rose. Kasama mo ko at mula ngayon, dito ka na sa akin titira. Napakurap si Rose. Po? Ano pong ibig niyong sabihin? Wala akong anak at mga apo. Wala rin akong asawa kaya mag-isa lang ako sa buhay. Kung gusto mo ay pwede kang tumira dito sa bahay ko. Malaki naman ito eh. Maraming space para sa'yo. You are too young, Rose. Dapat may gumagabay sa'yo at hayaan mo sana kung gabayan ka. You can call me Lola Olivia at papalitan natin ang happy memories yung mas nalimuot mong buhay. Saad pa ng matanda sa kanya. Talaga po? Tumango si Olivia. Nakangiti nilang niyakap ang isa't isa. Naging malapit si Rose kay Olivia. Napakabait kasi nito at itinatrato siyang parang tunay na apo. Pinag-aral niya si Rose at binilhan ng mga pangangailangan. May sariling kwarto si Rose sa mansyon nito. Happy birthday, Rose! Bati ni Olivia sa kanya. Nagising si Rose at nakangiting binalingan ng matanda. May daladalang cake si Olivia. Bumangon sa kama si Rose at lumapit dito. Cake na lang muna kasi inihahanda ko pa yung party mo. Sabi nito sa kanya. May party po ako.
Nako, wag na po kayong mag-alala, Lola. Sapat na sa akin itong cake at saka mabuting kalusugan para sa'yo lang naman ang hiling ko sa birthday ko. Nakangiting sabi ni Rose. Sinindihan ni Olivia ang kandila ng cake at inilapit ito sa bibig ni Rose. Make a wish. Ipinikit ni Rose ang mga mata at humiling na. Salamat po, La. Salamat sa lahat ng naitulong mo sa akin. Salamat dahil hindi mo ako pinabayaan. At salamat dahil kinupkup niyo po ako at itinuring na parang tunay na pamilya. Madamdaming sambit ni Rose at mahigpit na niyakap ang matanda. Birthday mo, pero ako pa yatang iiyak dito, pabirong sabi ni Olivia. Nasa kolehiyo na ngayon si Rose at ang kursong kinuha niya ay tungkol sa pagninegosyo. Dahil balang araw, gusto niyang makatulong kay Olivia sa pagpapatakbo ng kumpanya nito. Isang gabi, nakatambay sa pool area si Rose. Nakalublob ang mga paa niya sa tubig. Tahimik na nakatingala sa langit na puno ng makikinang na mga bituin. Rose, bakit hindi ka pa natutulog? May pasok ka pa bukas, hindi ba? Sabi ni Olivia at tinabihan si Rose. May iniisip lang po ako. Ikaw, La, dapat tulog ka na ngayon kasi may early meeting ka bukas. Nainom mo na po ba ang gamot mo? Tugon ni Rose. Tumango naman si Olivia. Ano bang iniisip mo? May problema ka ba, Iha? Niisip ko lang po si Tita Gina. Kung bumait na po ba siya o kung nakonsensya man lang siya sa mga ginawa niya sa akin. Sana hindi na ako ang sinisisi niya sa pagkamatay ng mga magulang ko. Hindi ko nga po ginusto na mamatay sila eh. Sino ba namang anak ang gugustuhin mawalan ng mga magulang, di po ba? Alam kong kadugo mo yung Tita Gina mo. Pero sa tuwing naririnig ko ang pangalan niya, hindi ko maiwasang makaramdam ng inis. Lalo na kapag naaalala ko yung mga kinuwento mo sa akin sa kung paano kanya pinahirapan. Sabi ni Olivia. Bahagya namang natawa si Rose. Kahit din naman po ako, Lola. Kahit magkamag-anak kami, naiinis pa rin po ako sa kanya. Never naging magandang pakikitungo ni Tita Gina sa akin. Walang araw na hindi niya ako napapagalitan. Kung sino pa yung kadugo ko, yun pa yung hindi ako tinatrato ng maayos. Mabuti na lang po talaga dumating kayo sa buhay ko. Kahit hindi niyo po ako kaano-ano, itinuring niyo pa rin po akong pamilya. Binigyan niyo po ako ng napakagandang buhay. Mabuti na lang din na tumating ka sa buhay ko, Rose. Magmula nang tumira ka dito sa mansyon, hindi na ako naging malungkot at nagkaroon ako ng pamilya. Sagot ni Olivia at marahang hinaplos ang mukha ni Rose. Ang masayang araw ng dalaga ay napalitan ng lungkot nung nalaman niyang may breast cancer pala ang taong kumupkup sa kanya. Sumailalim si Olivia sa chemotherapy. Si Rose naman ang nagbabantay sa kanya. Hindi niya na muna tinutukan ng pag-aaral dahil gusto niyang maalagaan ng mabuti si Olivia. Nagsimula ng malagas ang mga buhok nito, nangayayat at nanghina na rin ang katawan. Lola, magpagaling ka ha. Tapangan mo lang palagi. Nandito lang ako sa tabi mo. Hindi po kita iiwan, Lola. Kakayanin natin to. Malalampasan mo rin ang pagsubok na to. Naiiyak na sambit ni Rose habang hawak-hawak ang kamay ni Olivia. Rose, kung mamamatay man ako ay gusto kong i-enjoy mo ang buhay mo at sana hindi mo ako makalimutan, Apo. Sana rin, makabuo ka ng sarili mong pamilya kasi yun ang hindi ko nagawa noong bata-bata pa ako. Sa sobrang abala ko sa buhay, nakalimutan ko nang maghanap ng asawa at magkaroon ng mga anak. Lola, hindi pa po kayo mamamatay. Walang mamamatay, kaya huwag ka magsalita ng ganyan. Gagaling ka pa at saka nangako ka sa akin na pupuntahan pa natin ang lahat ng bansa ng magkasama, di ba? Lilibutin pa natin ang buong mundo. Kaya hindi mo ko pwedeng iwan, Lola. Umiiyak na sabi ni Rose. Mahinang tinapik-tapik ng matanda ang likod ni Rose. Parang gumuho ang mundo ng dalaga noong namatay na si Lola Olivia. Hindi na nakayanan ng katawan nito. Hindi na rin tumalab pa ang mga gamot. Walang tigil sa pag-iyak si Rose habang nakatitig sa kabaong ng matanda. Sa ikalawang pagkakataon, nawalan na naman siya ng magulang. Nawalan siya ng taong minamahal. Laking gulat ni Rose nang biglang dumating ang abogado ni Lola Olivia at ibinalita sa kanya na ipinamana nito ang lahat ng kayamanan sa kanya. Ipinamana nito ang buong kumpanya, mga kotse, mga bahay, ang malaking mansyon at ang lahat ng pera ni Olivia
ay mapupunta kay Rose. Isang araw, tinawag ng kasambahay si Rose dahil may babae raw na nanggugulo sa labas. Paglabas ni Rose, natigilan siya. Nakita niya ang kanyang tita Gina na nasa labas ng gate. "Rose! Pamangkin ko!" sigaw ni Gina at kumakaway-kaway pa. Binuksan niya ang gate at lakas loob na hinarap ang tiyahin. "Anong ginagawa mo dito?" Walang emosyon na tanong ni Rose. "Nabalitaan ko ang nangyari sa'yo. Pinamanahan ka ng malaking halaga ng pera ng matandang kumupkup sa'yo. Pamilya mo ko, kaya umaasa ako na sana maambunan mo naman ako ng swerte." Ngumingising sabi pa ni Gina. Natawa si Rose at napailing. "Wow! Pamilya? Nakakatawa dahil pamilya na palang turing mo sa akin ngayon. When in fact, hindi mo ako tinatratong pamilya, di ba?" "Rose, wala ka bang utang na loob? Nung namatay ang mga magulang mo, ako ang nag-alaga sa'yo." "Nag-alaga? Seryoso ka ba, Tita Gina? Never mo kong inalagaan. Sa maduming attic mo ako pinapatulog at minsan sa labas pa ng bahay mo. Hindi mo ako pinapakain sa tuwing may nagagawa akong kasalanan. Walang araw na hindi mo ako sinisigawan. At lahat ng perang ibinibigay mo sa akin, pinaghihirapan ko. Hindi mo ko inalagaan. Ginawa mo lang naman akong alila. Pero sa kabila ng mga ginawa mo, napatawad na kita. Pero kahit kailan, hindi ko makakalimutan ang lahat ng ginawa mo. Umalis ka na, tita," sabi ni Rose at isinara na ang gate. Nagsisigaw naman si Gina sa labas. Kaya nanghihingi ng pera si Gina dahil nabaon na ito sa utang at naubos sa sugal ang lahat ng pera nito. Naibenta niya rin ang mga ari-arian. Kasama sa mga nilustay nito, ang pera na naiwan ng mga magulang ni Rose at pati na rin ang bahay nito. Walang kaalam-alam si Rose na kaya lang naman siya kinupkop ng tiyahin niyang si Gina ay dahil sa pera na kanyang matatanggap kung ito ang tatayong guardian. Dahil minor na edad pa si Rose noon, kaya ang pera na dapat ay para sa kanya, napunta sa kanyang tiyahin, pati na rin ang bahay at mga ari-arian na naiwan ng mga magulang niya. Gayunpaman, hindi na yun alintana ni Rose. Nawala man ang mga bagay na iniingatan niya noon, hindi pa rin naman nawawala sa puso't isip niya ang kanyang mga magulang, pati na rin si Lola Olivia. Ganun talaga siguro, no, lahat ng ginagawa natin ay may ibinabalik na karma. Dahil sa kasamaan ni Gina, naghirap ito. Si Rose naman, tinamaan din ng karma, pero good karma. Dahil sa kabutihan ni Rose at sa pagiging mapagmahal niya, naging instant milyonarya siya. Sana lagi tayong maging mabuti sa kapwa natin. Pairalin sana natin ang kabutihan sa anumang oras. Lagi nating tandaan, lahat ng ginagawa natin ay babalik sa atin. Mabuti man ito o masama. Muli, ako po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.